Pagkatapos ng 4 na araw mga kadonatics, ngayon lang nagpakita si Marcos Jr. mga kadonatics. Nako naman, at may tawanan pa sa press conference na nangyari. Hay nako, napakamanhid talaga mga kadonatics. At eto, Kabayan at Karen Davila, hindi na masigmura ang mga nangyayari mga kadonatics. At naparesearch patuloy si Kabayang De Castro. Ay nako mga kadonatics, Mayor Maggalong, nako lumabas na ang baho. Eto, panoorin natin mga kadonatics. Dito muna tayo kay Kabayan. Tingnan nyo mga kadonatics. Hindi, unang-una ang mga kababayan natin sa Eastern Visayas. Cebu. Cebu, mag-ingat po kayo, matindi ang ang pagbayo ng ng Bagyong Tino. Wala, tinira na nga. Yun nga, kaya nga. Siya may parating pa. May parating pa. May parating pa. Hindi ba? Wala pa yun. Si Uwan. Ha? Maganda mga taga Luzon, mga kadonatics, may paparating na super typhoon din sa Luzon yan. Nako, parang na Luzon, Visayas, Mindanao mga kadonatics. Grabe, yung sakuna sa Pilipinas ngayon ay talagang mga kadonatics, it's a consequence for having a weak and corrupt leaders. Kaya eto, nagsasuffer yung mga nasa baba. Uwan. Uwan? Uwan ang pangalan. May gusto tong sabihin mo. Hindi, gusto ko lang research kwento ng ICI. Ang alin? ACI? Kung paano nagkakilala itong mga engineer ng Department of Public Works and Highways. Si Undersecretary Roberto Bernardo is isang civil engineer mula sa Malolo City, ay siyang may kinalaman para ma-promote ang kanyang kababayan na si Henry Alcantara na taga Bukawi naman para maging First District Engineering Officer 2019. Okay. Nagkakilala naman sila sa Laguna Engineering Office. Noong 2020, si Alcantara inintroduce ang kanyang second in command na si Bryce Hernandez kay Bernardo sa isang party sa Diamond Hotel. Wow, Diamond Hotel. Tama nga talaga mga kadonatics, it's an organized crime. Grabe. Commentary lang to ha. Doon sila nag-usap. Hindi, ito yung report ng ICI. Marami Report ng ICI. research. Commentary. The following year, si Alcantara ay nagkakilala sila ni Ako Bicol Party List Saldico. Sa Shangri-La naman. Sa Taguig. Ay sa Shangri-La pala, meron palang penthouse si Saldico. Doon nangyari yung pinag-usapan sabuatan nila ay ang pondo para sa kanyang distrito na humingi ng 20 to 25%. Dinitrace niya lang kung ano yan yung talaga ang sequence. racket, 25 to 30%. Nakakalungkot ang Pilipinas sa ganun. Dapat yun ang baguhin. Tama. Tama yan. Paglaban mo. Ang mahirap kasi, ang gobyerno, pinagkakakitaan, ginawang sindikato, ginawang negosyo. Diba? Ay doon pala sa inyo sa Bulacan, ay 6.86 billion pesos ang pondo. Nakagalit. Public work. 6.86 Puro ano yun? billion. Puro nakaw, Nagdabog na. racket, walang napunta sa bayan. Wala. Ninakaw. Awat na. Overtime na. Nakapagod na nga magalit sa Pilipinas eh. Ano na? Sana may makulong at ipakulong. Hindi lang yung low level, dapat Ay, pati gano'ng katagal? mataas. Gano'ng katagal? Dapat Ay, alam mo, pag tumatagal, nakakalimutan. Ayun. Diba? Okay. Sige na! Hindi na ako nagsalita. Masunurin ako ngayon. Dala kami, ha? At yan po ang mga balitang binantayan. Wow mga kadonatics, what do you think? Diba? Totoo naman talaga mga kadonatics, pag nagtagal yan, and for sure, tatagal talaga yan. Kasi mga high-ranking officials ang sindikato mga kadonatics at ang iba, pilit na pinoprotektahan pa ng gobyerno. Ano yan? Talagang tatagal yan. At I doubt kung matatapos yan sa panahon ni Bangag Jr. mga kadonatics. Hindi yan matapos-tapos. Ngayon nga alang mga kadonatics, nag-inspection pa sila nationwide daw kuno. Ay nako, nakakagalit talaga. Ewan ko kung may investigasyon ba talagang nangyari mga kadonatics sa mga kriminal or inspection lang ang ginagawa ngayon ng ICI. Ganyan na ngayon mga kadonatics ang kalakaran sa Pilipinas. Kaya it's no surprise anymore na grabe na yung sakuna na nangyari sa Pilipinas. Grabe na yung pinagdadaanan natin. Kawawang Pilipinas. May giyera pang paparating mga kadonatics. Nako,
At eto, may picture na kumalat ngayong araw lang mga kadonatics, 1 hour ago sa press conference ni Junior, Marcos Junior sa Cebu. At tila ba nakikita yung mga kasamahan niyang tumatawa lang mga kadonatics despite sa hundreds of deaths sa Cebu. Despite sa nangyari sa Cebu na grabe talaga, hindi mo masikmura mga kadonatics. This is actually a history, flooding sa Cebu. Tapos, makikita ka sa press conference na tumatawa. I think mga kadonatics, in times like this, you should not be seen laughing and smiling mga kadonatics. You are facing the devastating result of the flooding mga kadonatics. Tapos eto, being a good leader mga kadonatics, to be able to feel what's the constituents are feeling. Diba? Sympathize now is not the right word anymore to be used. Actually, that's for me. Kasi, makikisempatiya ka lang, wala kang nagawa, wala kang tulong na maipaabot. It's no longer a help mga kadonatics, kundi empathize is the right word. That is something that everyone should be practicing mga kadonatics. Empathize. Ngayon, panoorin natin yung photos mga kadonatics. Talaga naman. O eto mga kadonatics, nakita nyo ba ang photos? Diba? O, tingnan nyo si Vince Dizon. At ewan ko kung sino tong isa mga kadonatics tumatawa. What the heck mga kadonatics? They are facing the victims. At I think this is not the right time to be smiling or laughing mga kadonatics. Look at that. Oh, grabe yung tawa nila mga kadonatics. Diba ni Vince Dizon at kalimutan kung sino tong isa. Basahin natin yung caption dito. Sobrang manhid. Ngayon pa lang. Monday ang landfall nagsimula. Thursday ngayon palang nagpakita si BBM and his cabinet. Situation briefing, marami ng patay, mga katawan nagkalat. Bakit ngayon lang? At ito pa talagang pictures na parang ang saya lang. Bad optics, na-capture pa ang mga ngiti. Sino kaya ang nag-joke? We deserve better. Yeah, like, are you really that insensitive mga kadonatics? Magjo-joke ka pa tapos, magtatawanan pa kayo in front of the camera mga kadonatics. This is the kind of leader we have. What the heck is happening to us? Very insensitive mga kadonatics. Magbayad din kayo. And for sure, nakikita niyong videos and pictures kung gaano kalaki yung damage sa Cebu mga kadonatics. It's like a post-apocalyptic talaga. Pati yung mga cabinet members ni Marcos Jr. mga kadonatics ay talaga namang naapektahan na sa kabangagat. Anong sabi ng mga kadonatics natin? In fairness, ang saya nila, baka naman para sa kasunod na bagyo na yung pinag-uusapan. Ay, kung sa sunod na bagyo, ay talagang napaka-aga ni bangag mga kadonatics. Nako, Marcos ang imbestigahan, nagpapahirap sa 116 million Filipino. Nasalanta yata ang Cebu, o yata na lang mga kadonatics kasi hindi niya alam siguro mga nangyayari. Huwag naman kayo masyadong judgmental. Kasi pag mga bangag, talaga madalas happy trips sila. Nako naman. Ay, talagang totoo. May patawa-tawa pa mga, hindi. Alam ko na yan. Monyo. Masaya pa sila sa mga nangyayari. Sa bagay, madami na kasi silang nakurakot, nakakahiya, BBM admin. Puriyag, gaba. Kagigising lang ni Tamad. Umalis na yung bagyo tsaka pa nag-briefing. Ay, well, what can you expect to this kind of leader sa mga kadonatics? Grabe na nga pahirap sa atin. Kaya kung may magandang gawin sila mga kadonatics, baka ma-surprise pa tayo. Pero eto, mga ginagawa nila ngayon na, ay, siguro hindi na tayo ma-surprise, no? O, eto mga kadonatics, inspection nila sa Davao City. At sa karami-raming na inspection nila mga kadonatics, at nakita pa talaga nila yung pinakamaliit na problema mga kadonatics na at talaga namang hindi perfecto talaga ang lahat ng proyekto. Nakita nila at yun talaga ang na-highlight sa video mga kadonatics. Wala man lang nabanggit na maganda yung flood control project dito, hindi substandard. Mga kadonatics, yung impression nila ay parang
scripted. Punta kayo doon at hanapin nyo lang yung mga negatibo. At ewan ko ba, bakit si Magalong andito na nag-resign na? Isinagawa ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang mga kinatawan ng Independent Commission for Infrastructure ang masusing inspeksyon sa ilang proyekto sa Davao City. Nilinaw din ng ahensya na hindi lamang ang Davao ang pinupuntirya ng isinasagawang inspeksyon. Siyempre. Ito ang balita ni Jean Domingo. Pinangunahan ng DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, kasama sina Independent Commission for Infrastructure, Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at Mayor Benjamin Magalong. Can you imagine mga kadinatics, wait lang talaga ha? DPWH ang pinaka-corrupt na ahensya sa panahon ni Marcos Jr. Tapos sila yung nag-iimbestiga. Though, iba na yung mga tauhan mga kadonatics, but it's still ironic mga kadonatics na ikaw yung gumawa ng kabalastugan. The same department will investigate mga kadonatics. Diba? Parang may mali talaga. Ewan ko bang bakit ganito si BBM? Tumungo ang grupo sa konstruksyon ng road slope protection structure para sa pagkapabuti ng critical intersection sa lungsod. Kabilang dito ang pag-install ng rockfall netting sa bahagi ng Junction Shrine Hills sa Davao City Diversion Road. Anila bahagi ito ng isinasagawang inspeksyon sa mga proyektong binuo noong taong 2016 hanggang 2022. Dito kami ngayon sa Davao City, purposely to inspect yung mga Tingnan nyo naman yan mga kadonatics. infrastructure projects na ginawa dito. Supposedly from 2016 nakita nila. to 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating special advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisa niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So, pinakita niya sa akin. Ang ganda mga kadonatics, Davao City Flood Control. Ha? Walang flooding ang nangyari, pero nakafocus sila, ilang balik na sila sa Davao City. Anong meron? Dapat siguro mga kadonatics, hiwalay na talaga tayo. Kasi look at that. Ha? Pilit nila na iniimbestigahan talaga yung Davao City, na papanagutin sa kasamaan na ginawa nila mga kadonatics. Kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH. Tingnan nyo mga kadonatics yung t-shirt niya. Crocodile na crocodile yung dating! Na pinirmahan ng mga contractors. Ay, nako. Ilan umano sa kanilang napansin sa isinagawang inspeksyon sa mga proyekto sa Davao City ay ang pagkasira ng isang maliit na bahagi ng tulay dito. Maliit na bahagi, tapos yung So pinakamalaking bahagi. Wala man lang masabi. Naka-expect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years medyo nasira kaagad dito yung Yan lang talagang nakita pagka-visit ng na taong to. nagkaroon kaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction Diba? sa mga contractors. Wala as kang well marinig as na maganda yung mga mga supposedly na nag-implement ng project. It has to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga material para sa ganun ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Mahalaga rin nilinaw ng grupo na ang ginagawa ng inspeksyon ay nationwide o pambansang saklaw at hindi lamang nakatuon sa Davao City. Tiniyak nila na kasama sa kanilang mga tinututukan ang iba pang probinsya sa Luzon, kabilang ang Ilocos Norte. Wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na turn over sa amin ng DPWH. Nationwide ito. Kaya nga ang focus natin actually is sa Central Luzon kaya lang Central Luzon, ang sinasabi nga ng iba is bakit ba kami nagfo-focus sa Bulacan?
That's why makita nyo ngayon, meron kaming mga teams na dineploy sa iba't ibang area. So nagkataon lang na kami ang na-deploy dito sa Davao. Bugok talaga. Dapat mag-focus kayo doon kasi doon ang flooding. Ay nako. Tapos nationwide ang mga kadonatics na kailang balik na sila sa Davao City while hindi pa naumpisahan yung Ilocos Norte. Diba? Tungkol naman sa mga katanungan ng publiko kung bakit sa Davao isinagawa ang inspeksyon sa halip na sa Cebu na mismong nasalanta ng bagyo. Anila wrong timing kung ngayon gagawin ang inspeksyon doon. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. As of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta ron na. But definitely may mga team na nakatoka doon. Nako, hindi naman sinabi na ngayon agad. Bakit hindi yung nagawa last time? Before sa Bagyo. Ay nako mga kadonatics. Iba talaga mag-iisip, no? I'm not a bright person mga kadonatics, but look at the secretaries. The cabinet members and the upper officers mga kadonatics. Look at how the way they speak. Ay talagang may kulang. And napansin nyo din yan mga kadonatics. Pag opposition, talagang iba talaga magsalita. Di ba? Kawalang gana magsalita mga kadonatics at pakinggan itong mga kumag na to. To include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A, and 5. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ay, nakakawalang, sabi nga ni Karen Davila, nakakapagod ng magalit sa Pilipinas. Eto, mga kadonatics, hindi nangyari ito kay Teddy Digong. Dito lang sa administrasyong ito. Tapos, pilit nila pinapasinungalingan at pilit nila sinisisi ang nakarang administration. Paano kaya mga kadonatics? Ano kaya ang gawin natin para talagang bababa na si Marcos Jr., no? Comment down below mga kadonatics, ano kang dapat gawin natin kay Marcos Jr., no? Thank you so much mga kadonatics and God bless you. Ingat palagi, especially sa mga kababayan natin na sa Cebu. Prayers lang. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.